Ito naman yung ituturo ko sa iyo dito sa part 3 ay kung paano basahin kapag itong ganyan na bawi ay double lang yung makikita. Mapasa taas man yan o sa baba. At kapag yung double din na ganyan, yung papunta sa letter O kapag double. Minsan, ito ganyan din ang makita mo. Ganyan or ganyan at saka yung ganyan, pareho lang. Itong tatlo na yan ay pareho lang yan. Kahit saan dyan ang gamitin natin ay pwede. Ito naman ay sa taas o sa baba natin makikita. At yan ang ituturo ko sa iyo ngayon. At saka yung may ganyan. Yan ituturo ko sa iyo dito. Ito, ganito yan ha. Kapag makita mo itong double na yan na vowel, sa halimbawa, ito ay alif pa lang. Yan ay a. Kapag double na, basahin mo ng an. Magtatapos sa letrang nun ito. Basta ang ganyan na vowel ay mapasa taas man yan o sa baba, ay basahin mo yan na magtatapos sa letrang nun. Maliban na lang kung ang kanyang babanggain na letra ay itong letrang mim, waw, ra, at lam, o di kaya ay lam alif, at saka ano pa ba yung kulang? Ya. Kapag ito yung mga letrang babanggain niya ay hindi pa rin mababasa. Pero sa Quran ko lang ipapakita. Huwag muna tayo dyan sa exception. Yan ay an. Kapag dito, sana'y nakita ng ganyan kasi sa Quran, ganyan talaga magkasama ang alif at saka hamza kapag may vowel. Kapag ganyan ay i, kapag double ay basahin mo ng in. Yan. Kahit saan na letra nalalagay ito ha. Halimbawa, ito ay mim. Kapag ganyan ay ma. Kapag double ay man. Yan. Yung ganito naman na papunta sa letra O, ay kapag double ay ganun pa rin. O, kapag ganyan ay un. Ganun pa rin. Basta, ang mga vowel na ganyan, mapasa taas man o sa baba, at saka yung ganyan, ay basahin mo yan na magtatapos sa letra nun. Maliban na lamang kung ang kanilang babanggain na letra ay mga ito. Pero kung hindi naman salita ng Arabic, kung halimbawa mag-compose ka lang ng salita na gusto mong isulat na hindi salita ng Arabic, nagagamit ka ng ganyan, kahit ito pa yung mga sumunod sa kanila ay pwede naman. Sa Quran lang yung sabi ko na exception mga ganito. Halimbawa, ito ay lam at saka mim. Ta at saka dal. Ito ay lu. Kapag ganyan ay luma. Kapag gawin natin dalawa ay luman. Kaya ito ay tad. Kaya luman tad. Pero hindi naman ibig sabihin na ganyan talaga. Kapag hindi salita ng Arabic ay tayo mismo ang composer ng ating isusulat. Pwede pa tayo mag-adjust. Pwede rin ganyan. Lam, mim, nun, ta at saka dal. Lu, man, tad. Pwede rin ganyan. Lumantad. Lumantad. Kapag hindi salita ng Arabic, tayo mismo ang composer ng ating isusulat ha. Ang importante ay mabasa at maintindihan. Depende na sa iyo kung maglagay ka ng space. Ang importante ay mabasa at maintindihan. Yun ang pinaka-importante. Pero kung salita ng Arabic ay hindi ka pwedeng magpalit ng spelling. Pwede ka rin mag-adjust ng pagkakasulat. Huwag lang palitan ang spelling. At hindi naman yun ang point ko ay patungkol sa spelling. Ang point ko dito ay ito, yung double. Na sila ay magtatapos sa letrang nun. Yung ganyan. Yan ang point ko dito ha. Huwag ka muna mag-focus dun sa spelling na yan. Kung mag-compose ng spelling. That's dito ka. Ito ay magtatapos sa letrang nun. Yan. Okay? Kaf. Lam. Sin. At saka ya. Ka. Gawin kong dalawa para magiging lan. Kaya kalan. Ito ay sin at saka ganyan ay say. Kaya kalansay. Yan. Kalansay. Ganyan yung mga halimbawa. Halimbawa, ito ay kuto. Kapag gawin kong ganyan ay kuton. Kuton. Ganyan mga halimbawa. Next, yung ganito naman. Yung may ganyan. Okay. Ito. Kapag ganyan ang yung makikita, halimbawa ito ay
Halimbawa, ito ay basahin mo ito ng ina. Ina. Kapag meron kang makitang ganyan, ay sabihin mo na inna. Parang may stambi ka dito. Kahit saan letra mo yan makita, ha? Basta may ganyan. Inna. Kapag may ganyan. Tandaan mo, ha? Inna. Ganyan. Halimbawa, ito ay kaf at saka lam. Ito ay kulo. Kapag meron ng ganyan, ay sabihin mo na kullu. Dahil sa ganyan. Kapag ganyan ay kulla. Kapag dito naman sa baba ay kulli. Pero minsan, kapag dito yung bawel niya, minsan dito mo yan makita. Kapag may kasamang ganyan. Kulli. Pwede rin ganyan. Pero, yung ibang mga matatanda, hindi nila alam na meron ganyan. Kasi sa YouTube na, minsan sa mga application, meron tayong makitang ganyan. Pero ganun nga. Kadalasan ay ganyan talaga gamit ng mga ustads. Yan. Ito pa. Halimbawa, ito ay qaf, dal at saka mim. Ito ay qadama. Qadama. Kapag meron ka ng makitang ganyan, ay sabihin mo na qaddama. Qaddama. Yan. At ganyan talaga ang original yan sa Quran. Qaddama talaga, hindi qadama. Yan. Okay? Sana naintindihan mo na. Ito. Okay? Ito. Tingnan ko nga kung nakaintindi ka. Kumuha ka ng papel at ballpen at gayahin mo ang ginagawa ng kamay ko na ito kung paano magsulat para masanay ka rin, matrain din ang kamay mo. Pero ikaw ang maglalagay ng bawel. Okay. Ito ay sin. Alif. Ito ay kaf. At saka mim. Ayusin natin para klarong-klaro sa iyong bulayat. Ito ay mim. Ito ay nun at saka ra. Nun, ra. Ra pa rin ulit. Isin natin. Ra ulit. Alif. At saka nun. Lagyan mo ito ng bawel na mababasa ko siya. Mamaya lang. Ito lang muna. Ito pa. Sin. At saka alif. Pareho lang niyang ganyan. Ito ay kaf. Ito ay mim at saka nun. Ra. Ra ulit. Alif at saka nun. Okay. Lagyan mo ito ng bawel na mababasa ko siya na sa, an, ka, man, na, ro, un. Saan ka man naruroon. Ito naman ay ganun pa rin. Sa, an, ka, man naruroon. Man naruroon. Kaya pareho lang. Iniba ko lang ang pagkakasulat. Ito ay saan ka man naruroon. Ito ay saan ka man naruroon. Ikaw maglagay ng bawel. Okay. At dito, gagamit ka ng ganyan. Depende na lang sa'yo kung saan mo ilalagay ang ganyan. Gagamit ka ng ganyan. Gamitin mo ang talino mo kung nakaintindi ka. Dito. Ayan. Gagamit ka dito. Ikaw ang bahala kung saan mo ilalagay. Pero dito, ay wala kang gagamitin na ganyan. Basta dito ka lang pipili sa bawel na ganyan, mapasa taas man o sa baba, o di kaya ay yung double na bawel, ganyan, at saka yung ganyan. Diyan ka lang pipili, at saka yung ganyan. Pero ulitin ko, yung ganyan ay dito mo yan gagamitin. Huwag dito. Okay? Pagkatapos mong lagyan ng bawel, picturean mo at i-comment mo. I-send mo sa comment. O di kaya sa inbox, depende na yan sa'yo.